Maraming tao ang naniniwala na ang yumaman ay depende sa swerte, na ang mga mayayaman ay pinanganak na may kalamangan o nasa tamang lugar lang sila sa tamang oras. Pero kung titignan mo ng mabuti ang mga tunay na self-made millionaire sa buong mundo at pati na rin dito sa ating bansa, makikita mo ang isang pattern. Hindi random ang pagiging mayaman. May sistema, may klase, at may uri ng tao. Ako si Jose at ito ang Jose Invests, ang channel para sa mga Pilipinong gustong talunin ang kahirapan gamit ang tamang kaalaman sa pera. Ang totoo mga ka-invests, halos 70% ng mga self-made millionaires at billionaires sa buong mundo ay nabibilang sa 5 uri ng tao lamang. Hindi ito teorya ng isang propesor na hindi pa nakakakita ng tunay na kahirapan. Ito ay pattern na nakikita natin sa mga negosyante sa Divisoria, sa mga OFW na naging mamumuhunan, sa mga profesional na naging may-ari ng lupa. At ang magandang balita, isa ka sa 5. Ang tanong lang, alam mo ba kung alin? Marami sa inyo ang sasabihing, wala naman akong malaking puhunan o sige, pangkabrod lang yan. Hindi. Ang mga prinsipyong ito ay gumagana kahit nagsisimula ka sa 500 pesos sa GCash. Kung patuloy kang manood hanggang sa katapusan ng video na ito, malalaman mo kung aling uri ng mayaman ang pinakaangkop sa'yo at kung anong hakbang ang unang dapat mong gawin. At kung bago ka sa channel na ito, mag-subscribe ka na. Kaya naman, narito ang 5 uri ng taong yumayaman at kung paano mo mahahanap ang iyong sarili sa isa sa kanila. Number 1, ang entrepreneur. Pakinggan mo to. Ang entrepreneur ay hindi lang basta nagbubukas ng negosyo, siya ay nagtatayo ng sistema. Iba yan. Maraming Pilipino ang nagbubukas ng tindahan o food stall at tinatawag nila itong negosyo. Pero pagod sila araw-araw dahil ang negosyo ay umaasa sa kanilang presensya. Walang sistema, walang scalability. Ang tunay na entrepreneur ay nagtatanong palagi ng isang bagay. Paano ko ito pinalaki nang hindi ko na kailangang naroroon? Ganito ang nangyayari. Dalawang tao, pareho silang nagbukas ng maliit na karinderya. Ang una, nagtatrabaho siya ng walang tigil, bukas-sarado, hawak lahat. Pagkatapos ng 10 taon, isa pa rin ang kanyang tindahan. Ang pangalawa, inayos niya ang recipe, standardize niya ang proseso, nagsanay ng staff, at nagbukas ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na branch. Parehong nagsimula, iba ang naging buhay. Ang skill ng isang entrepreneur ay nagsisimula kapag ang sistema ay mas malakas kaysa sa individual. Tignan mo si Mang Inasal, nagsimula yan sa isang ihawan. Ngayon, franchise na yan sa buong bansa. Ang leverage nila, kapital, tauhan at teknolohiya. Ang timing, nahuli nila ang wave ng mas maraming Pilipinong naghahanap ng mabilis at murang pagkain. Ang entrepreneur ay natututo mula sa bawat pagkabigo at ginagawang hagdan ang bawat pagkakamali. Pero ito ang punto na karamihan ay lalaktawan. Huwag. Hindi lahat ng tao ay likas na entrepreneur at yon ay okay kasi merong 4 pang uri. Number 2, ang investor. Wala akong pera para mag-invest. Iyan ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi ng mga tao sa kanilang sarili. Ang investor ay hindi nagsisimula ng malaki, nagsisimula siyang maaga. Iyan ang pagkakaiba. Isipin mo to, kung naglagay ka ng 5,000 pesos bawat buwan sa isang investment na kumikita ng 7% bawat taon, tulad ng Pag-ibig MP2 na nag-average ng higit 7% dividend rate sa nakalipas na ilang taon, pagkatapos ng 20 years, hindi mo aakalain gaano kalaki ang magiging halaga nito. Hindi dahil sa magic, dahil sa compound interest, ang pinaka-powerful na force sa finance at pinaka-underused ng mga Pilipino. Ang karaniwang Pilipino ay ginagastos muna ang pera, nag-iimpok ng natitira. Ang investor, nag-i-invest muna, ginagastos ang natitira. Maliliit na pagkakaiba sa simula, napakalaking pagkakaiba sa katapusan. At ito ang nakakatakot na parte. Ang mga Pilipino ay isa sa pinakamababang mag-iimpok sa buong Southeast Asia ayon sa datos ng BSP. Mas mababa sa 15% ng ating kita ang inilalagay natin sa savings or investments. Ibig sabihin, 85% ay nauubos, taon-taon, hanggang mag-retire tayo na walang hawak. Ang investor archetype ay hindi nangangailangan na dapat genius ka, nangangailangan ito ng disiplina. Ang MP2, UITF, mutual funds at PSEI ay bukas sa lahat ng may 1,000 pesos.
Walang dahilan, wala na. At dito, mga ka-invests, gumawa kami ng buong video tungkol sa kung paano simulan ang pag invest sa MP2 kahit 500 pesos lang ang simula mo, step by step, para sa ordinaryong Pilipino. Hanapin mo sa aming channel pagkatapos ng video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na yon para hindi mo makaligtaan ng mga ganitong video. Number 3. Ang specialist. Ito ang uri ng tao na marami sa atin ay malapit sa kanya at hindi natin alam. Ang specialist ay ang doktor, abogado, inhinyero, programmer, o kahit master electrician na ang galing niya ay bihirang mahanap. Ang kanyang yaman ay nagsisimula sa isang bagay, kahusayan na hindi lahat ay nagagawa. Pero pakinggan mo to, at ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang specialist ay kadalasang may pinakamataas na kita sa lahat ng 5, pero minsan siya ang pinakamahirap mag-retire ng maayos. Bakit? Dahil ang pera niya ay nakatali sa oras niya. Kapag tumigil siya sa trabaho, tumigil din ang kita. Pamilyar ba ito sa inyo? Ang nurse na OFW na 15 years nang nagtatrabaho sa abroad, mataas ang sweldo, pero pagbalik niya, wala siyang ari-arian, wala siyang investments, wala siyang passive income. Ginastos lahat. Pinaaral ang mga kapatid. Itinayo ang bahay ng magulang at ngayon, 45 years old na siya at nagsisimula ulit sa wala. Hindi ito pamumuna. Ito ay realidad ng maraming Pilipino. Ang specialist ay kailangan na gawin ang isang bagay na kadalasang hindi nila ginagawa. I-convert ang kita nila sa assets. Mamuhunan, bumili ng property, mag-set up ng business na hindi umaasa sa kanilang oras. Isulat ang libro, gumawa ng online course. Ang kaalaman ay pwedeng i-scale kung hahayaan mo. At ito ay eksakto kung bakit ang ikatlong uri at ikalimang uri ay magkasamang dapat pag-aralan. Kasi ang sagot sa pinakamalaking problema ng specialist ay nasa ugali ng hybrid. Makikita mo yon sa susunod. Number 4. Ang operator. Ito ang pinaka-underrated sa lahat ng 5. Ang operator ay hindi naghahanap ng bagong idea. Hindi siya dreamer. Siya ay executor. Siya ang taong kumukuha ng isang proven system at inire-replicate ito ng paulit-ulit hanggang maging malaki. Ganito ang nangyayari sa isang operator. Hindi siya nag-imbento ng laundry shop. Nagbukas siya ng isa, naayos niya ang proseso, sinanay niya ang tauhan, at nang gumana ito, nagbukas siya ng isa pa. Tapos isa pa. Tapos kinuha niya ang kita mula sa 3 para makabili ng delivery van na nagdadala ng linen sa mga hotel. Boring? Oo. Epektibo? Napaka. Ang boring na negosyo. Laundry, pagkain, logistics, pag-aayos ng bahay, cleaning services. Ito ang tinatawag naming stable demand industries. Hindi sila biglang nawawala. Hindi sila affected ng trending topics. Bawat araw, may naglalaban ng damit. Bawat araw, may naghahanap ng pagkain. Bawat araw, may sirang gripo. Ayon sa datos ng DTI, ang micro and small enterprises sa Pilipinas ay bumubuo ng higit 99% ng lahat ng negosyo sa bansa. Ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay pinapatakbo ng mga operator, hindi ng mga Silicon Valley startup, hindi ng mga billionaires, ng mga tao na tulad mo na sineseryoso ang kanilang trabaho at ginagawa itong sistema. Ang operator ay gumagamit ng utang ng matalino, hindi para sa luho, kundi para sa assets na kumikita. Truck, equipment, bodega, at ang utang na yan ay binabayaran ng negosyo mismo, hindi ng kanyang personal na sweldo. Yan ang leverage na ginagamit ng mga operator para lumago. Number 5. Ang hybrid. At ito, mga ka-invests, ay ang uri na pinakamarami sa atin. Ang hybrid ay may regular na trabaho, empleyado, contractual, government worker, at sabay na nagtatayo ng asset bilang sideline. Hindi siya all-in sa negosyo. Hindi niya isinusugal ang lahat. Pero hindi rin siya naghihintay ng malaki na ang ipon bago magsimulang mag-invest. Dalawang tao, parehong 25,000 ang sweldo. Ang una ay ginagastos lahat. Konting ipon, konting remittance, konting entertainment. Sa katapusan ng buwan, wala. Ang pangalawa, automatic.
Bawat sweldo, 3,000 sa MP2 at 5,000 sa emergency fund. Pagkatapos ng 10 taon, ang una ay nasa parehong sitwasyon. Ang pangalawa ay may portfolio na halos katumbas ng isang bahay sa probinsya. Ang hybrid ay gumagamit ng kanyang trabaho bilang safety net para makapagpondo ng konti sa tamang investment nang hindi niya kinakailangang ilagay sa panganib ang kanyang pamilya. Ang kanyang sweldo ay insurance policy. Ang kanyang investments ay ang future. At dito papasok ang punto na binanggit natin kanina tungkol sa specialist. Ang pinaka-epektibong hybrid ay ang taong gumagamit ang kanyang propesyon para mapalakas ang kanyang investment decisions. Ang nurse na OFW ay dapat nag-i-invest sa healthcare real estate. Ang IT professional ay dapat nag-i-invest sa tech-adjacent businesses or stocks. Ang iyong trabaho ay hindi lang kita. Ito ay insider knowledge sa isang industry. Para sa mga ka-invests na nanood hanggang dito, ito, regalo ko sa inyo. Ang pinakamalaking sikreto na tungkol sa mga 5 uri na ito. Ang pinakamayaman sa kanila ay hindi ang pinili ang pinakamagandang archetype. Ang pinakamayaman ay ang nagtanong kung saan siya naglalaro. Kasi ang parehong operator sa isang lumalagong lungsod kumpara sa isang operator sa isang namamatay na bayan, ibang-iba ang kinalabasan. Ang parehong specialist sa isang growing industry versus isang dying one, ibang-iba ang sweldo. Hindi lang kung sino ka ang nagpapalaki ng yaman mo, kung saan ka naglalaro o ang iyong environment ang nagdo-double effect ng lahat ng ginagawa mo. Kaya kung ikaw ay seryoso at gustong yumaman, ang unang tanong ay hindi anong negosyo ang pwede kong gawin. Ang unang tanong ay anong industriya ang lumalago sa susunod na 10 taon at paano ako magiging bahagi nito. Kung nanood ka hanggang dito at handa ka ng malaman kung aling archetype ka at paano mo ito gagamitin para yumaman, i-comment mo ang salitang archetype ko sa baba. Alam ko na kung sino sa inyo ang seryoso. Salamat sa inyong oras mga ka-invests. Kung may natutunan kayo kahit isang bagay ngayon, i-share mo ito sa isang kaibigan o kasama sa trabaho na kailangan marinig ito. May video din kami tungkol sa kung paano simulang mag-invest bilang empleyado sa Pilipinas. Kahit maliit ang sweldo, kahit wala kang puhunan. Pinili namin yan para sa inyo bilang susunod na panoorin. Hanggang sa muli, mag-ipon tayo, mag-invest tayo para sa mas magandang bukas.